Hello guys! Welcome sa ating FB Boost Post Guide. So kung interesado kang matuto ng paano mag-boost post sa FB, panoorin mo yung video na ito. Pero kung hindi naman, pwede ka naman manood ng isa pa nating video na about sa Ads Manager na FB setup. Anyway, ano ba yung purpose ng FB Boost Post? Number one, syempre, easy promotion sa FB. Since yung Boost Post is parang user-friendly talaga siya eh. Tsaka hindi siya complicated. And even sa mobile nyo, no, doon sa app mismo ng FB, pwede kayo mag-boost post, no? Hindi nyo na kailangan ng another app or ng laptop or PC para makapag-boost post. Mamaya gagawin natin 'yan, okay? So number two, brand awareness para naman syempre mas makilala yung negosyo nyo, yung brand nyo, isa yan sa paraan. Okay? So number three, engagement. Syempre pa nag-boost post ka, mas lalaki yung reach mo, mas dadami yung mga magiging followers, magla-like, comment, message, share. So, yun siya. Number four, sales and leads. Siyempre, pag nag-boost post ka, possible ka pa rin namang magkaroon din ng sales sa business mo and at the same time, mga leads, yung mga future na customers. So, okay, so punta tayo sa Facebook para makita nyo kung paano ba yung mag-boost post. So, dito, example na lang natin tong page natin is, yan, Johnny Digital. So, makikita nyo, di ba? Meron na nakalagay dito, boost post. So, yan, pag clinic nyo to, so kahit anong post nyo, pwede na magkaroon ng ganyan, kahit picture, video, pwede magka-boost post. So, pag clinic nyo yan, yan na yung way para ma-boost yung post nyo. So, example natin to, i-boost post natin yan. Okay. Tapos, ang mangyayari, yan, magkakaroon dito ng, ito yung parang objective mo eh. Okay, so nakalagay dito automatic. So, teka, adjust lang natin. Hindi ko mabasa, may nakaharang. So, automatic, yan yung parang goal mo. So, mas maganda, palitan mo na lang para, yan, para alam mo yung kung ano yung gusto mong goal dun sa magiging boost post mo. Okay? So, yan, change lang natin. So, dito, get more messages. Obviously, para mas magkaroon kayo ng maraming messages. Yan. For sales yan, good for sales, sabi. Tapos dito, get more video views. Yan na nga. Magkaroon ng mas maraming video views. Get more leads para sa leads. Get more calls. Kung siguro ang business nyo is magaling kayo mag-close ng deal via call. So, pwede rin naman yan. Tapos, get more website visitors kung may website naman kayo and parang connected siya dun sa post. So now, since siguro testing na lang natin get more messages. Since I believe mukhang ganito rin naman yung gagawin nyo mostly siguro messaging naman. So ito na lang, get more messages. So save nyo lang to. Now, ito naman advantage plus creative. Ito kahit hindi nyo na to galawin, okay na yan. Basically, parang ano lang naman siya. Way ni Facebook para mas maximize yung post nyo. No? Mapapakita na sa iba't ibang klaseng parang iba't ibang klaseng style no ng ad creatives kasi pwede yan na mapakita na sa mga reels, 'di ba? Sa mga ganun. So, syempre mag-iiba yung format nun. So, bahala na si Facebook nun, yung technology naman niya na yan eh. Pwede rin turn off kung gusto nyo pero okay na yan. On nyo na lang. Special ad category, yan yun na to. Hindi naman siguro kayo, wala naman siguro kinalaman sa employment yung magiging post nyo. So, okay na yan. Is dito naman, messaging. So, makikita nyo pala dito is yung ad free view. So, ayan. Kapag, di ba ginawa natin messaging? So, nagkaroon dito ng send message. Right? So, yan yun. Pag nakikita yan ng mga tao, ganito yung magiging itsura niya sa Facebook. Okay, may send message dyan. Pag clinic nila, pupunta sa messenger, ganito yung magiging itsura nung pag nakita nila sa FB. Okay, so yan, pag pinalitan natin to, example ay
Eto, pag ginawa mong get more calls yan, pag nakita nyo dito, ayun o, merong call now. Magkakaroon kayo ng button na ganyan. Okay, so, pwede nung connect yung number nyo. Yan. Pero syempre, messages nga tayo. So, yan na makikita, send message. Now, sa messaging naman, ayan. Ito yung magiging reply. So, kung sakasakaling, yun na, i-click na yung send message kanina. So, yan dito, nakalagay dito, first name to. So, ito kahit nyo na baguhin yan first name of recipient. Parang bawa nag-chat sa'yo si Juan. So, lalabas dyan, hi Juan, please let us know how we can help you. So, ito, kahit di nyo na rin palitan yan. Pero kung gusto nyo palitan, okay lang din. Gusto nyo gawin ng Tagalog, kamusta? Diba? Okay lang din naman yan. Wala namang problem dun. So, next is itong parang another question. Ayan, ito yung question mo. Diba? Pag nag-chat sa'yo, yan, I'm interested, can you tell me more? So, pwede na lang i-click yan. Okay. Now, pwede mo rin palitan to. Gusto mong gawing i-customize, pwede rin yan. Pwedeng Tagalog. Yan, kung anong gusto mo. Pero kahit yan, okay lang din naman yan. Tapos ngayon, may option din dito. Kapag pinindot ng tao to, needs yung mayroon kang automatic reply. Okay, so hindi ka na mahirapan mag-chat isa-isa. Pwede rin yan. Mag-optional ka dito. Pwedeng, okay, kumusta? Bawag, nagbebenta ka gumagawa kami ng pastillas, example, di ba? Para kung ano yung tungkol sa negosyo mo. Pwedeng ganyan. So, depende sa'yo. Pwede rin wala. So, depende na. Siguro na lang natin dito, wala na lang siguro. So, yan. Makikita nyo, yan. Pag click yung message, yung makikita, mababati sila. Hi, ganyan. Hi, Juan. Please let us know how we can help you. Tapos makikita nila yung I'm interested, can you tell me more? Pwede nilang pindutin yun. Tapos yun, pwede kayo mag-reply. Pwede rin walang automatic reply. Now, dito sa baba, makikita naman dito is yung messenger. Yan. So, pwede nyo i-connect yung Instagram, WhatsApp nyo. Pero kung magpo-focus naman kayo sa Facebook, kahit yan na lang messenger. Hindi na kailangan galawin itong Instagram tsaka WhatsApp. Now, next, audience. Yan, advantage audience. Tapos dito, audience details. So, yan, dito, pwede nyong palitan yan. Okay, so, i-click nyo lang. So, yan, pwede kayo maglagay dito ng range. Yan, 25 to 50, pwedeng 25 to 55. So, depende sa inyo. Bawa, product nyo, pang female lang talaga, pwedeng women lang. No? Bawa, skincare. Usually, women lang yung bibili. Pwedeng ganyan, women lang siya. Vice versa, ganun din. Kung tingin nyo, puro male lang bibili, edi male. Pero general, syempre, all. Now, pwede pa kayo mag-target ng location. Okay? Pwedeng Philippines. Kung buong Pilipinas, target nyo sa negosyo nyo. Pero kung sakasakali na, let's say, nagdi-deliver kayo ng product nyo. And sabihin natin na, Quezon City lang siya. Diba? Yan, pwede nyo rin target ng ganyan. So, makakita ng mga boost post nyo, mga taga Quezon City lang. No? Yung mga gusto nung, yung mga kaya nyong, let's say, deliveran ng product nyo or kayang bigyan ng service. Yan. Tapos, pwede rin kayo magdagdag dyan. Bawa, siguro, abot pa kayo ng Rizal, sample. Ayan. So, yan. Yan, lalaki siya, diba? So, ganun lang siya. Yan lang yung parang sa location. So, yan. So, now, dito naman tayo sa detailed targeting. So, dito, pwede rin naman kayo hindi maglagay dito, guys. Pwedeng parang broad lang siya. No, nakaano lang kayo sa location, tapos dito sa gender, tsaka sa age. Pwede naman yun, no? Pero kung gusto nyo na talagang maglagay, wala nang problema din, di ba? Bawa, ano ba, example natin. Siguro, ang nagbebenta ka ng t-shirt, di ba? Pwede ka maglagay ng t-shirt. Ayan, interest. So, ibig sabihin ng mga tao may sa t-shirt, makikita na itong post mo about t-shirt. Okay, pwede ka rin magdagdag pa dyan ng bawa streetwear. Ayan, no, diba? Mahilig sa t-shirt, tsaka streetwear.
yan ang makakita sa post mo, no? Parang ano yan eh, male, female na 25 to 50 na nakatira sa QC, tapos mahilig sila sa, ano yun, ang interest nila is t-shirt and streetwear. So yun, ganun lang siya. So marami yan, pwede ka pang, basta mag-type ka lang dito, ilalabas naman dyan ng mga example. Okay, i-click nyo lang yun. Tapos yun, dito naman, audience definition. Sorry, ba't gumagano? Anyway, yan. Lalabas dito, estimated na audience daw is 14 to 16.4 million. So, madami din, di ba? Madami yung possible na makita niyan. So, save audience lang natin. Tapos, ayan, pwede rin nyo pala dito sa ilalim naman yan. Sabi dito, people you choose through targeting. Okay, so yung ginawa natin kanina, pwede rin yung ma-boost nyo lang is yung nakalike sa page nyo. Pwede rin yung nakalike sa page nyo and people similar to them. So, I guess dito, much better kung gusto mag-boost was, pwede, mas okay itong pangatlo eh. So, yung nakalike sa page mo, no, already, kumbaga, interesado sila sa page mo, tsaka yung mga similar audience. Pero pwede rin naman tong choose through targeting. Yan. Kumbaga, kung ano yung nilagay mo dito kanina. Yung nilagay natin kanina, yun na yun. So, double check mo na lang. Nawala. Hindi ko alam ba't nawala. Pero anyway, yun, basta yun. Kanina, Quezon City, yan, di ba? Quezon City. Automatic na yata siya. Yung kaninang ginagay natin. Teka. So, dito pala, advantage audience. This audience is based on your page details. Yun will automatically. Okay, sorry. So, dito pala, parang ito na yun. Ito na yung mapipili niya pala sa advantage audience kung ano yung nilagay natin dito kanina. So, dito, kasi nasave na natin yung audience, okay. So, dito, sabi ko nga kanina, people you choose through targeting. So, dito parang uulit siya eh. Kasi napansin nyo, na wala, di ba? Nag-iba yung audience mo. Di ba? So, parang uulit lang pala siya. Kung gusto mong palitan siguro, yun ibig sabihin nun. Kaya, advantage ka na ulit kasi since nalagay naman na natin, ayun, t-shirt, streetwear, Quezon City, yun na yun. So, dito, yun nga, people who like your page, parang hindi siya ganun ka-advisable unless gusto ko mong yung mga tao lang na nakalike sa page mo yung makakita ng post mo, which I don't think you will do unless you are doing some sort of promo para sa mga nakalike sa page mo, di ba? So, okay na yan, advantage audience na lang. Or, yung isa nga natin pwedeng gawin is itong who like your page and people similar to them. So, pag tinik natin yan, ayan, pwede rin naman yun. Pero pwede na rin tong advantage audience. Kasi naset na natin to eh. So, yan, ito namang next is duration. So, makikita nyo, pwede nang palitan niya, pwedeng 1 day, pero hindi daw advisable. So, at least 4 days, 3 days, yan, 4 days. Sabihin natin, ano, yan. So, maging end date nyo, March 1. Pwedeng ganun. So, automatic naman yan, no? 5 days, March 2. So, dito, sa budget, yan. Pwede naman palitan yan. Pwedeng gawing 400. Yan, parang 100 per day. Pwede rin naman ganun. So, yan lang yung gagastusin nyo. Magagastos nyo pala. 400 pesos lang siya. Around that mark. Tapos, ano pa ba? Yan dito, estimated daily results. So, 2.5 to 7.4K daw. Yung possible na ma-reach na accounts, sabi. Estimated na replies is 0 to 6 per day. The total budget, 400. Total amount, 400. 4 days. So, for
100 per day. Tapos, ano pa? Okay, dito, placements. So, dito, okay lang yan, kahit di nyo nagalawin yan. Huwag nyo nang palitan, pwede naman yan. Pero, pwede rin antik yan. Sabawa, Facebook lang kayo. Pwede ganyan. Hindi lalabas yung ads nyo sa Instagram, hindi rin lalabas sa Messenger. So, Facebook lang. Okay. Mamaya, i-discuss natin to siguro sa sa Ads Manager. Pero dito, ganito na lang explanation ko dyan. Pwede nyo i-antik kapag Facebook lang naman yung gusto nung makita ng ads nyo or may Facebook page lang naman kayo, wala naman Instagram. Ganyan lang. Ito kasi first, para simple lang siya, di ba? Wala ka nang masyadong pipindutin. Recommended. Yun na yun. Ipapakita siya sa kung saan man ma-maximize ni Facebook yung ads mo. Di ba? Pwede Instagram nga, pwede sa audience network nila, sa mga marketplace, sa mga reels, yun, yung mga ganun yun eh. Tapos next, pwede naman natin antik na lang. Kung Facebook lang. Kumbaga para mas focus yung 400, ay yung 100 per day doon sa Facebook lang. Now, dito naman, payment method, ayun, makikita nyo, meron na akong nakalagay dito. Naglagay lang ako ng card dito. So, yun pala, bago kayo gumawa nitong, mag-boost post, kailangan nakakonect na yung payment method nyo. So, yun guys, madali lang naman yun. Hindi ko na parang ipapakita dito. Maglalagay na lang ako ng parang link sa baba ng tutorial. Na, yun, step by step, madali lang yun guys. Hindi din aabutin ng 10 minutes or 5 minutes. Sobrang bilis lang nun. Huwag kayong parang ma-overwhelm or tamarin kasi mabilis lang yun. Parang lang siya. Para lang kayo naglagay ng payment kapag sa Shopee, Lazada, or sa ibang mga apps. Pag naglalagay kayo ng payment method nyo. So, parang ganito lang din sa Facebook. So, ayan, pwede rin mag-change kung gusto mong gumamit ng iba. Ayan, parang ganito lang din yun actually. Ayan, magpipili ka ng card mo, di ba? Parang ganito yung sa payment method maglagay. So, yan, ayan, ganun din. Card number, tsaka ibang details na nasa card nyo. So, save nyo lang. Tapos, ayan, may PayPal din, Paymaya, GCash. Yan, pwede nyo rin add. So, ngayon pala, sa papalang, note lang natin. Possible kasi guys, depende sa card. Merong card na merong verification eh. Ito kasing card ko na to, wala ko na anong verification dyan. Pero before, naalala ko, sa ibang account, hindi dito sa account na to, naglagay ako ng credit card. Di ko sure kung BPI or BDO yun. So, nagkaroon pa siya ng verification. Now, huwag kayong magalala sa verification kasi parang OTP lang yun. Ang mangyari doon, magpapadala si Facebook ng parang 4 numbers or 4 characters doon sa bank nyo. So, makikita nyo yun sa statement doon sa banko nyo. Kung may online banking kayo, may app, makikita nyo yun doon. Oo. Tapos magpapadala si Facebook no ng $1. Parang yun yung bayad. Pero temporary lang yun. Parang marireimburse yun or marirefund yung $1. Pero sa $1 na yun, yung details na yun, nakalagay yung 4 na character or digits na ilalagay nyo dito para ma-verify yung card nyo. So, depende sa ka talaga. Depende sa card or sa bank. Kasi katulad nga nito, itong Visa na to, walang ganun. Pero before, dati, sa credit card ng BPI yata yun o BDO, hindi ko sure eh. Yun, may verification siya. So, yun. Yun lang naman yung payment. Tapos, ano pa ba? I guess tapos na tayo. Yun lang naman yun eh. So, pipili kayo ng post nyo, di ba? Na gusto nyong i-boost. Yun, may button kanina. Tapos, pipili lang kayo dito kung anong goal nyo, di ba? Message ba, video, gusto ng leads, gusto ng calls, or website. Okay. Tapos, yung creative, okay na yan. Okay na yan. Tapos dito, messaging. Example, message yung pinili nyo, ano yung mga gusto nyong ilagay. Pwedeng palitan. Dito, wala na kayong babaguhin kung messenger lang. Tapos dito, advantage audience, yun, pwede nyong palitan yung
audience na makakita nun, pwedeng men, women, pwedeng women lang, pwedeng men. Yung age, pwede nang palit-palitan. Location, pwede na rin palitan. Yung targeting, pwede na rin lagyan para mas detalyado. Save nyo lang yung audience. Tapos, ano pa ba? Dito, kahit wala na kayong gawin pala, kasi nabago na nga pala natin dito. Pero kung hindi kayo nagganito, kanina, wala talaga. Wala nang nilagay dito. Pwede ba yan? Alam ko pwede yan eh. O hindi na pwede kasi na-click na natin. O, hindi na pala pwede. Anyway, so kung wala yan, pwede nga pala kayo mag-click dito. So yan, pwede rin naman ganyan, di ba? Ayan. People who like your page and people similar to them. Pwedeng ganun din. Pero siguro mas maganda, mag-ano na lang kayo guys. Mag-set na lang kayo. Para alam nyo rin, di ba? Kasi for sure, alam nyo naman yung target customer nyo. So yan. Tapos, yun, dito, duration, budget, kung kailan matatapos. Yun. Ito yung placement, pwede nun lang, hayaan lang din. Pwede ring i-manual. Tatanggalin yung ibang hindi nyo kailangan dito. Tapos yung payment method, yun. So basta, tandaan nyo, kailangan meron kayong Facebook page. For sure naman, may Facebook page kayo kasi nagbebenta na kayo ng mga product or service or kung ano man. Pero kung meron kayong personal profile, doon kayo nagbebenta, pwede rin naman mag-boost doon. Pero kailangan nyo lang i-turn on yung professional mode. So, di na natin papakita dito kasi madali lang din yun guys. Wala pang 5 minutes. Tapos yun na yun. Maglalagay na lang ako ng link sa baba ng parang tutorial. So, ganun lang siya. Basically, ite-turn on nyo lang yung professional mode doon sa profile nyo. So, pwede na rin kayo mag-boost post kahit sa profile nyo lang kahit wala kayong Facebook page. Pero syempre, mas maganda may Facebook page na lang kayo para nakaseparate yung page nyo doon sa profile nyo. So, kung pagtapos na kayo dito, yun, submit nyo lang. Pagka-submit nyo, yun na yun. Tapos na yun. Okay, so yun. Punta na tayo sa ending notes siguro. Yan, ending notes, syempre, number 1, be patient. So, syempre, kapag nag-boost post ka, minsan, hindi naman yan kaagad, parang approve ka agad. So, minsan matagal yan eh. Abutin ka rin ng hours or mga ganun. So, depende. I-check pa yan ng system ni Facebook. Okay? Pero syempre, I believe mas mabilis talaga ma-approve yung boost post eh, kumpara sa pag-ads manager. Para mas mabilis siya. Based on what I know, what I experience. And sa pa, be patient. Syempre, kapag nag-boost post kayo, kumbaga expectation nyo, low lang. Hindi nyo sobrang expect na, oh yes, dami na tayong sales, dami na yung ganito natin. So, hindi, marami pang factors. So, be patient lang. Hindi naman kaagad yan na ma-approve. Di rin kaagad na maraming mag-message, maraming magiging sales. So, yun. Set your expectation low lang. Pero, syempre, be positive pa rin. So, number 2, budget. So, importante kapag nag-ano kayo ng FB ads or boost post, kailangan mag-set kayo ng budget. Bawa, yun nga, kanina, 400. So, yun lang yung budget mo. Diba? Pwede mo mag-ipon ng budget ng 400. Kesa naman parang hinahayaan nyo lang na, sige, bahala na kung magkano mag-gastos natin dito. Mas maganda may budget. Okay, para, hindi magagalaw yung ibang pera nyo. So, parang ito, nakaset talaga siya sa for FB ads. So, gumaga manalo matalo is okay lang kasi nag-set na kayo dito eh. So, syempre gusto nating manalo. Maganda yung maging resulta ng ads. Pero yun nga, at least naka-budget na siya, 'di ba? Hindi na kayo mag-aalala na ang laki ng ginastos mo. So, parang nakaset na siya. Treat nyo lang yun parang investment din kasi yan eh. No? Na learning dito sa ads, no? Marami naman kayo matututunan dyan. Syempre, number 3, experiment and test. So, yun na nga. After nyong mag-boost post, syempre after, let's say, 3 days, makita nyo parang ano yung nangyaring resulta. Okay, so kung maganda,
pwede nyo ulitin, di ba? Pwede kayo mag-double down. Kapag di masyadong maganda, ayun, experiment na ulit ng bago. Baka kailangan bagong caption, di ba? Bagong post. Baka kailangan mas maganda yung picture natin, yung video natin. So, yun lang. Experiment and test. Ganun lang talaga, guys. So, parang kaya nga sabi ko kanina, investment yan eh. Kasi, nag-invest ka sa knowledge eh, sa pag-ads. Yung mga learnings sa matututunan mo dyan. Kasi eventually, di ba, pag na-experiment ka, nag-improve ka eh. Alam mo na yung next na gagawin mo kung saan ka parang nagkamali. So, mag-base ka lang doon sa data. Okay, so number 4, yan na nga, di masama mag-boost post. So, dinagdag ko yan. Kasi yung iba maraming sasabi, okay, mag-boost post, no? Di gumagana yan and all that. So, pero in reality, gumagana yan. Mga companies, mga influencers, yung makikita nyo naman sa Facebook din eh, or Instagram. Nag-boost post pa rin naman talaga. May mga negosyo na gumagana dito sa boost post. So, sino ba tayo para pagbawalan sila mag-boost post, diba? Kung gumagana kayo sa boost post, tuloy nyo lang, okay lang din naman yun. Kasi mas simpler way to kumpara dun sa ads manager na di-discuss natin mamaya sa isang video. Pero, tuloy nyo lang, test nyo lang. Gawin nyo lang yung boost post, wala nang problema dyan. Hindi naman yan masama, hindi naman yan, hindi ito yung dahilan kung ba't di kayo magkaka-sales, no? Tsaka hindi, porket nag-ads manager ka, magkaka-sales ka na. So, hindi naman ganun. Mas marami lang pwedeng gawin sa ads manager siguro. Mas detalyado lang siya. Pero sa boost post, almost the same. Almost the same lang. So, number 5, take action. Siyempre, yung ano natin is, after nyo mapanood tong boost post tutorial na to, is yun nga, mag-take action kayo. Huwag kayong, hindi ko masasabi mag-take action kayo right away, pero basically, is hindi kayo parang ma-paralyze na, ang daming, na parang tinamad na kayo mag-testing, mag-boost post. So, yun lang. Parang, since alam nyo na, next step nyo is, kumilos, right? So, yun. So, number 6, feedback. So, yun, parang reminder ko lang to sa inyo, sa mga, kung napanood nyo to, is yun nga, kung di pa kayo nakapagbigay ng reviews sa page natin, is, yun, magbigay kayo ng review para makita din namin kung ano pa yung pwede namin improve or, diba? So, yun lang. Sorry. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Panoorin nyo yung isa pa nating video, yung Ads Manager. Okay? Thank you.